Hello mga ka-grade 9. So tayo ay nagbabalik upang ipagpatuloy natin ang ating naiwang gawain about sa Learning Task 3. So tayo ay nandito na sa completing the square, ano? So may sasagutan tayong tatlo. So minabuti ni sir na ito ay isulat na para makita nyo maayos ang ating solutions. Okay? Adjust natin ang camera. Okay, given number 1. Nalabo ang ating camera. Tayo nating luminaw. Aba, parang hindi natalilinaw. So, given, lalong lumabo. Teka. Bakit malabo? Yun. Aba, umalik uli. Anong problema nito? Siguro ay sa contrast, ano? Tingnan daw natin. Ay lalong lumabo. Yan. Okay. So, given number 1, we have x squared plus 5x plus 6. So, anong gagamitin nating pag-solve dito ay completing the square. So, kung binasa nyo ang inyong module, so, isinasalang-alang dito yung values ng A, ano? Kung may value ito, let me say 2 or more, so 2 pataas, i-divide muna natin yon, ano? So, dito sa sitwasyon na ito, ang i-divide natin ay 1, so wala din naman mangyayari, ano? Kaya at is ito. So, yun yung first rule, ano? Okay, sulat daw natin dito. Kita nyo ba sa camera? So, yung first rule, kauna-unahan, divide by A, ano? The value of A. So, divide by A. Kung ano yung value ng A, tandaan nyo pa yung ABC. Okay. And then, kasunod nun na rule ay separate yung ating constant, ano? So, separate. O, ihiwalay natin yung constant. Gawin na lang natin C para mas madali. Separate the values of C. Okay, so ang C natin dito ay yung 6. So, ihiwalay daw natin. X squared plus 5x is equal to 6. Okay, negative 6 kasi inilipat natin, ano? So, yun ay negative 6. So, again, ba't kaya nalabo ang camera ni sir? Okay, and then, yung third rule natin, kukuhain natin yung B. Yung value ng B. Anong gagawin natin sa value ng B? Yung B ay i-divide natin sa 2. Okay. So, dito sa... Bakit kaya ito ay... Okay, wait lang. Tingnan daw na... Yun, nalinaw na ako. Okay, again, sa third rule, pagka-separate natin, kuhain yung B. And then, i-divide natin ng 2. So, sa sitwasyon natin ito ang B natin ay 5. Ano? Tara muna natin to. Sakaling luminaw. Yun. Malinaw nga. Gawa pala ng araw. So, again, sa sitwasyon natin to, ang B natin, ang value ng B natin ay 5. So, i-divide lang natin ng 2. So, hindi siya divisible ng 2, di ba? So, gawin natin at is lang yon. So, ibig sabihin, yan ay x squared plus 5x. Anong gagawin natin dun? So, plus yung 5 over 2. So, ito na yun. Dinivide na natin ng 2. Ito yun. I-squared natin siya. So, i-squared natin ito. Ano? Yun yung pangatlo. So, first, second, third. First, second, third. Okay? So, yun sa rules, ano? And then, equals negative 6 na ito yun. So, may nadagdag tayo dito sa left side ng equation. So, sinabi sa inyo na, sir, kung ano yung ginawa nyo dito sa left side, dapat siya nyo ring gagawin sa right side. So, ang idinagdag natin na itong plus 5
over 2 quantity squared to balance the equation. Ano? Okay, so tingnan nyo. Tatakpan ko ha. Yung 5, yung dalawa kong dinagdag. Oh, may nabago ba? So, wala siyang nabago, diba? Yun pa rin. Kasi kung anong idinagdag mo sa kabila, siya mo rin idadagdag dun sa kanan to balance the equation. Okay? So, that is the completing the square. Kaya nga, completing the square, so itong trinomial na ito, this is a perfect square trinomial na. Wala kayong gagawin kundi isulat yung first term plus yung third term. 5 over 2 quantity squared. Okay, kasi perfect square trinomial na siya. So, ito naman ngayon, square of binomial na. And then, equal sign, negative 6. Ito ang isi-simplify natin. Ano? So, plus 5 squared is 25. 2 squared is 4. Okay? Copy lang uli ito. So, dito na natin para copy. X plus 5 over 2 quantity squared is equal to common ano nila denominator LCD natin 4, gawin natin 4 kasi ito ay 1 times 4 is 4. Okay? And 4 times negative 6 is negative 24. And then 4 divided by 4 is 1 times 25, kaya ito ay hindi na mababago. Ano? 25. Okay? And then x plus 5 over 2 quantity squared is equal to negative 24 plus 25 is 1. Positive kasi mas malaki yung 25 over 4. Okay, so naandito na tayo. Babalik tayo dun sa extracting square root. Bakit? Yung 4 at saka 1 ay perfect squared number. Para makancel natin yung exponent na to, take the square root of both sides. Okay? Cancel yung radical, cancel is exponent. X plus 5 over 2 is equal to, para baka hindi maintindihan yung aking 5 Square root of 1 is 1, square root of 4 is 2. O, di ba? Na-eliminate na natin. And then, simplify. Teka, yun nga pala ay positive and negative. Okay? Huwag kakalimutan, ang square root niya ay positive and negative. And then, ihiwalay na natin. X plus 5 over 2 is equal to yung positive muna. Then the other one, x plus 5 over 2 is equal to yung negative naman. Negative 1 half. Ito na naman tayo. Hindi na namang makita. Okay. So, inihiwalay ko lang ha. Oh. Yung x plus 5 over 2, yung positive 1 half. And then x plus 5 over 2, yung negative 1 half. Okay, and then solve natin. Yung x is equal to 1 half. Ililipat ko sa kabila. So, magiging minus 5 over 2. Okay? Simultaneous na para kita nyo. So, dito naman sa kabila, x is equal to, copy muna, negative 1 half. Ililipat ko naman ito, magiging minus ulit, 5 over 2. So, nag-change ang sign, ano? Okay. And then, x here is equal to, common denominator nila ito, kukopyahin ko lang, and then 1 minus 5. Okay? So, ganun din sa kabila, common denominator 2. So, dito naman, negative 1 minus 5. Okay? Limutan ko yung camera. Okay, so x here is equal to 1 minus 5 is negative 4 over 2. So, x sub 1 ko is equal to negative 2. So, yun yung first roots natin. So, yung kabila naman, x is equal to negative 5 minus 5 is negative 6 divided by 2. So, x sub 2 natin is equal to negative 3. Okay, tatandaan. So, yan ay second degree equation, kaya dalawa yung roots natin, ano? So, x sub 1 tsaka x sub 2. So, ito yung by completing the square. So, medyo mahaba. Parang kakapusin ata itong, hindi. I-shortcut natin yung iba rito. Ano? Kasi na ito naman yung
pattern na natin, hindi ko na ibibigay sa inyo yung ganito. Okay? So, sagot na natin number 2. Nawawala na naman tayo sa camera. Okay. Again, first, divide by A. So, ang A natin ay 1. So, kaya walang mangyayari. Pangalawa, separate the constant. Okay, nakaseparate na yung constant sa kabila. So, mag-start na agad tayo ay dito sa pangatlo, yung kukuhain natin yung value ng B, i-divide ng 2, and then i-squared. Okay, sulat natin, x squared plus 2x plus, ano yung value ng B? Ang B ko ay 2, so divided by 2 is 1, and then squared. So, sulat natin, ang B ko ay 2, and then sabi, divide by 2. So, 2 divided by 2 is 1. Kuha nyo? Okay, kuha. And then, ilalagay ko na siya, 1. And then, sabi ay i-squared ko daw siya. So, nakita nyo? Naka-squared. Okay? Is equal to 8. Ano yung idinagdag ko dito? Siya ko rin idinadagdag dito. Plus 1 quantity squared. Okay? Next. Copy yung first term, x, plus yung last term, 1 quantity squared. Square of trinomial. Okay? Is equal to 8 plus 1 squared is 1. And 8 plus 1 is 9. Okay? So, medyo nga maano-ano ito palang solution natin. Medyo ma-exact kaysa dito sa kabila. Take the square root of both sides. So, okay. Cancel radical, cancel exponent. Natira x plus 1 is equal to positive, negative 3. Ihiwalay natin. X plus 1 is equal to yung positive 3. Then, x plus 1 yung negative 3. Okay? Okay. Next. X is equal to 3. Ililipat ko sa kabila. So, maging minus 1. So, x here is 3 minus 1 is 2. So, ito yung first root natin. And then, sa kabila naman, x is equal to negative 3. Ito. And then, ito naman ililipat ko sa kabila, negative 1. So, x here is equal to negative 3 minus 1 is negative 4. So, ito yung x sub 2 natin. Okay, may sagot na tayo sa number. Next. So, number 3. Yan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sa number 3, may value yung A. Ano? So, ang sabi dun sa first rule natin, hindi na naman hagip ng camera. Taas natin ng konti. I-divide by A yung value, divide natin ng A. Ano yung A natin? Ang A natin ay yung 2. Okay? Divide natin ng A. So, divide lahat, both sides. 2. So, ang matitira sa atin ay x squared kasi 2 divided by 2 is 1. Matitira ito. 2 divided by 2, ang matitira ay x. And 24 divided by 2, matitira ay 12. Okay? Okay, next. Separate the value of C. So, sa pagkakataong ito, nakaseparate na ito. Di ba? Okay, so ang kukuha na natin ay yung value ng B. Divide by 2 and then squared. Okay. So, sa pagkakataong uli ito, yung B natin ay imaginary na 1. So, imaginary 1, sabi divide by 2 and then quantity squared. Okay, so solution lang yan. Isulat natin. X squared plus x plus 1 over 2 quantity squared is equal to, so ito na yun 12. And then, kung ano yung dinagdag dito, idadagdag ko rin dito, plus 1 over 2 quantity squared. Okay? Then, copy. First term, x, plus yung last term, 1/2. Kita pa ba sa camera natin? Quantity squared is equal to 12 plus 1 squared is 1. 2 squared is 4. Okay, and then, copy uli ito. X plus 1/2 quantity squared is equal to common denominator. So, 4. 4 times 12 is 48 plus 1. And then, x plus 1/2 quantity
squared is equal to 48 plus 1 is 49 over 4. Okay, so perfect squared number ito, di ba? 49 and 4. Take the square root of both sides. Cancel ang radical. So, dito natin isulat. Kita na baga sa camera natin. Okay, tatakpan ako So, natira ay x plus 1 half is equal to positive negative. Square root of 49 is 7. And the square root of 4 is 2. Okay, so na yan na. Ihiwalay na uli natin. X plus 1 half is equal to yung positive muna, 7 over 2. Then x plus 1 half is equal to yung negative naman, negative 7 over 2. Okay. Solve x is equal to 7 over 2, ililipat ko minus 1 half. X is equal to, common denominator na 2. So, 7 minus 1 is 6 over 2. Kaya yung x sub 1 natin is equal to 6 divided by 2 is 3. Okay? So, dito na mga kabila. X is equal to negative 7 over 2. Ililipat ko, magiging negative 1 half. And then, common denominator is 2. So, negative 7 minus 1. X is equal to negative 7 minus 1 is negative 8 divided by 2. So, x sub 2 natin ay negative 4. Okay. So, pag may mga tanong, so alam niyo naman yung Facebook page ko, PM na lang. Kasi yung ibang ay mga video ni sir ay parang hindi kayo makapag-comment kasi naka child protection policy para yun. Okay, thank you. Yung sunod na activity, quadratic formula, kasunod na. Thank you.